paano mo ipinaduldulan kay Ellery na ikaw lang nakakapagpasaya ng anak mo. Wala mang sinasabi niyo. Huwag mo na akong bulahin, Bridget. I just want to remind you na nandito ka lang sa pakiusap ng anak mo. But I can still call the police dahil in effect pa ang restraining order mo. Ano bang sadya mo dito, Bridget? Gusto lang naman kitang makausap, Ellery. Bridget? Bridget? Bridget! Wait! Samantha, anak. Okay lang, pabayaan niyo na siya. Baka kung ano mangyari kay Bridget ko, ilayin natin si Samantha sa kanya. Okay. Mommy! Kamusta naman ang school mo, anak? Mabuti po. Talaga? Iuurong mo na yung kaso mo laban kay Ellery? Oo nga. Mabuti naman at nagbago na yung isip mo. Nag-usap na kami ni Ellery. And willing naman siya makipag-ayos kung iuurong ko yung demanda. Masaya ako. At mukhang nagkakaayos na kayo ni Ellery. Ako rin, Jonas. Akala ko ba nagkakaintindihan tayo, Ellery? Bakit mo pinayagan na makalapit si Samantha kay Bridget kanina at huwag mong sabihin na aawa ka kay Bridget? Na-realize kong mali ako, Mami. Habang pinagbabawalan ko si Bridget na makalapit kay Samantha, ako ang lumalabas sa kontrabida sa mata niya. Ayoko magalit siya sa akin. How long have you been a mother, Ellery? Mas matagal akong naging ina. Alam ko kung ano ang tama para sa inyo ng anak mo. Oo, Mami. Sandali pa lang ako naging ina. Pero hindi naman nasusukat sa panahon yun eh. Gusto ko lang gawin kung anong tama para sa anak ko. At hindi ko pagbabawalan na makalapit si Bridget kay Samantha. Ako ang nagpa-issue ng restraining orders na yun. You can't do that. You know, you don't know what you're doing. So, I'm going to decide for you. Hindi na makakapasok sa pamamahay na ito si Bridget. Pero, Mami... I said no, Ellery. Seryoso ka ba talaga doon sa sinabi mo kay Papa Jonas? You're backing out na? Ano ka ba, Aloha? Siyempre hindi. Sinabi ko lang yon para hindi na kami mag-away. Kahit ilang beses pa akong i-turn down ng korte, itutuloy ko pa rin ang laban ko para sa anak ko. Sinabi ko na nga ba, wala sa itsura ng taong umuupo sa ibabaw ng lamesa ang mag-give up agad. Pero that doesn't guarantee na makakasama mo ang anak mo, ha? Well, I have another plan in mind, my dear. Ay, plan. I-share mo naman yan. Samantha, anak. Okay lang, pabayaan niyo na siya. Baka kung ano mangyari kay Bridget ko, ilayin natin si Samantha sa kanya. Okay. Next time na lang, Aloha. Kapag okay na ang lahat. And I'll make sure na si Ellery mismo magdadala kay Samantha sa akin. Cheers! Bridget, I came as soon as I could. Anong problema? I had myself checked. After ko himatayin doon sa bahay niyo. I'm lying, Ellery. Malapit na ako mamatay. Totoo ba to? You're not dying, Bridget. Kung ako nga nagawa kong magising sa isang koma, kakayanin mo ring lampasan to.
Kukonsulta tayo ng mga espesyalista. Pupunta tayo ng ibang bansa. Gagaling ka. Wala nang lunas ang sakit ko, Ellery. Stage 4 na yung cancer ko. Malapit na ako mamatay. I'm so sorry. Don't be sorry. I had a good life. Meron akong asawang mahal ko. May anak na. Alam mo, hindi ko alam kung hanggang kailan na lang ako. Kung ilang araw, ilang oras. So if it's not too much to ask, pwede ko bang hiramin si Samantha kahit isang gabi lang? Oo naman. Dadalhin ko si Sam sa'yo. Salamat. Hi. Okay ka ba, anak? Andiyan na po ba si Samantha? Oo, kararating lang niya. Ano bang nangyayari sa'yo? It was too late nung na-diagnose namin sa ni Bridget. Hindi na po ba talaga pwedeng idaan sa chemo or medical tests? I'm afraid not. The cancer is in its late stage. There's nothing I can do for her. Gusto mong ihatid na kita sa inyo? Hindi. Okay lang ako. Kaya ko pa. Bridget, alam na ba ni Jonas ang tungkol dito? Ellery, hindi pa ako handang sabihin sa kanya. At sana, huwag mo lang din munang sabihin ka na Ninong, ha? Please. Ellery? Ellery? Hindi ba nagkita kayo ngayon ni Bridget? Meron bang nangyari hindi maganda? Wala po, Mama. Eh, bakit nagkakaganyan ka? Para kang namatayan. May kaibigan kasi ako nga eh. I just found out that she's dying. I feel so helpless dahil wala man lang akong magawa para sa kanya. Sino yun? Bakit niyo po linalagay yung dress ko sa loob ng bag? Gusto mo bang makita ang Mami Bridget mo, anak? Opo, sobrang gusto ko po. Okay lang ba sa'yo matulog doon tonight? Talaga po? Thank you po. Ang bait-bait niyo po. Miss na miss ko na po si Mami makatabi sa pag-sleep eh. Miss na miss ka na rin ng Mami Bridget mo, anak. Talaga po? Pack na natin ang things mo. Okay po. Sige, anak, ha? Papa. Yung mga dolls mo. Tuloy mo lang itong pagpack ng things mo, ha? Apa. Dali lang. Tama nga ang narinig ko. Dadalhin mo kay Bridget ang apo ko. Yes, Mommy. Ellery, don't forget, in effect pa rin ang restraining order ko laban sa kanya. Ayoko nang makipag-away, Mami. Ayoko na ng gulo. Nakiusap si Bridget ng maayos sa akin at pagbibigyan ko siyang makasama si Samantha. You are not telling me everything. Ano ba talagang sinabi sa'yo ni Bridget at biglang-bigla gusto mo nang ibigay ang anak mo sa kanya?
sinabi sa akin, Eloha, na may pinaplano ka. Hindi ko akalain na ganito kalaki. Ganito kalaki ang iyong pinaplano. Ano ka ba? Saan mo kinuha itong medical certificate na to, ha? Siguro mahal ang binayad mo. Hindi, tita. Galing yan sa doktor na may gusto sa akin. Ang kapalit, hindi ko siya isusumbong sa asawa niya sa pangulit niya. Pero Bridget, hindi ba sobra ito? Paano kung malaman ni Ellery na wala ka talaga sakit? Tita, pwede ko namang sabihin na nagkamali ng diagnosis sa akin yung doktor. Or better yet, sabihin ko, milagro na gumaling ako. Eh, di ba siya nga? Milagro lang na nagising siya. So, dapat ako pwede rin. Bridget, pamangking kita at susuportahan ko lahat ng desisyon. Pero ito... Tita, relax. Everything will be okay. Hindi pa sigurado ang custody case ko laban kay Ellery. Sa ganitong paraan, hindi niya ilalayo sa akin ang anak ko. Wala akong nililihim sa'yo, Mami. Sabi ko naman, di ba? Maayos na nakipag-usap sa akin si Bridget. Nakita ko naman na talagang mahal na mahal niya si Samantha eh. Na wala talaga siyang balak agawin sa akin ng anak ko. Sabi niya sa akin, hindi niya na itutuloy yung sinampa niyang kaso laban sa akin. At naniniwala ka naman sa kanya? Naalala ko sabi ni Daddy, gusto niyang bumalik sa dati yung pinagsamahan namin. Ngayon alam ko yun din ang gusto ko. If there's one thing I learned from my friend who's dying, it's the fact that life is too short. Bakit natin sasayangin ang panahon natin sa mga bagay na pwede naman natin idaan sa mabuting usapan? Ano? Nandiyan na bang anak mo? Wala pa nga eh. Baka naman nagbago ng isip ni Ellery. Hindi, Aloha. Sa sobrang galing kong umarte kanina, I'm sure na-convince yung si Ellery sa drama ko. Andito na ata sila. Mag-usap na tayo mamaya, ha? Ate? Ha? Pakibukas naman yung gate, oh. Samantha. Ang bait-bait po ni Mommy Ellery. Sabi niya, pwede daw po ako matulog sa tabi mo tonight. Oo, anak. Mabait talaga ang Mommy Ellery mo. Samantha! Samantha, Papu's here! Samantha! Asan na po natin? May pasalubong ako sa kanya, favorite cookies niya. Gusto mo tikman? Ha? Wala siya dito, sinama ni Ellery. Okay lang. Hindi naman ito napapanis eh. May-enjoy niya ito mamaya pagdating niya. Hindi siya matutulog dito, sinama ni Ellery kila Bridget. Doon mag-overnight ang apo natin. Talaga? Wow! So, ibig sabihin niyan, magkabati na si Ellery at si Bridget. Ewan ko sa anak mo. Marisa, tingnan mo yung noo mo. Nakakunot na naman, dadami wrinkles mo. Alam mo, kung talagang magkabati na yung dalawang yun, hindi ba dapat maging masaya tayo?
Meron sa aking inililihim ang anak mo, Delphine. At duda ko, may kinalaman yon kung bakit biglang-bigla na lang umayag siya na makasama ni Bridget si Samantha. Marisa, kung ano-anong iniisip mo, alam mo, gumawa ka ng coffee para sa atin. Tikman natin. Sige na. Sige na. Masaya ako, anak. Ito ka. Apo. Bridget, anong ginagawa dito ni Samantha? Daddy, welcome home! Anong ginagawa mo? Nag-aaso po. Hindi siya kinidnap if that's what you're thinking. Totoo po yun, Daddy. Pumayag po si Mami Ellery na dito po ako matulog sa tabi niyo. Hindi ka po ba masaya, Daddy, na magkakasama tayo ulit? Ka nga dito. Siyempre, masayang-masaya ang daddy. Alam mo, miss na miss kita, anak. Ako rin po, Mami. Miss na miss rin po kita. O sige, matulog ka na. Ayoko po. Gusto ko po. Sabay po tayo matulog. O sige, matutulog na tayong dalawa, ha? I love you, anak. I love you too, Mommy. Hindi ako nagkamali sa ginawa kong pagsisinungaling kay Ellery, anak. Dahil kasama na kita ngayon, paninindigan ko ang kasinungalingan kong ito. Dahil hindi ako papayag na wala ka pa sa akin ulit. I never had a sister. But I treated you more than that, Bridget. Kaya nung nalaman ko ang tungkol sa inyo ni Jonas, sobrang sakit nun para sa akin. Sa lahat naman ng pwede kong maging kaagaw sa puso ni Jonas, bakit ikaw pa? Hindi lang kay Jonas, pero pati kay Samantha kaagaw din kita. Pero handa akong kalimutan ng lahat lang noon. Mapasaya lang kita sa mga konting panahon na makakasama pa kita. Kung ano man ang naging galit ko sa iyo, Bridget, hindi nito mabubura ang pagmamahal ko para sa iyo. Mahal na mahal kita, kapatid ko. Pare, good news nga yung sinabi mo sa akin. Pero yung tingnan mo yung mukha mo, yan dinadala mo. Pare, bad news yan eh. May naging doubt kasi sa isip ko eh. Para bang may nangyayari na hindi ko nalalaman. Alam mo pare, yung doubt na yan. Marating yan eh. Alam mo, kailangan maging happy ka na lang sa asawa mo. Pati na rin kay Ellery. Diba, yan naman yung gusto mong matagal na mangyari, diba? Oh. Well, I guess you're right. Di ba parang nililimitahan ni Ellery yung pagdalo mo kay Samantha? Pero parang ngayon pare ha? Parang napapadala siyang pagsasama niyo ha? That's good, di ba? Ah, so hindi ka na pupunta kay Ellery. Yan yung nagiging doubt dyan sa isip mo.
na okay na si Ellery, pati si Bridget. So wala na kayong rason para punta mo si Ellery. Tama? Oh, tapos na ang coffee break, di ba? Balik na sa trabaho. Okay. Bridget is dying? She has cancer. Kahit anong pilit ko sa kanya, ayaw niya sabihin sa akin kung gaano katagal ang taning na binigay sa kanya ng doktor. Wow. My uncle had cancer. Yung asawa ni Tita Lorna. The thing is, he died and never told any one of us na may sakit siya eh. Until the very end, na nakasama namin siya. Are you saying ganun din ang sitwasyon ni Bridget? I hope not. Pero sabi ng doktor ng tita ko, ganun daw talaga ang mga malapit ang mamatay. The shorter they have in their lives, the more they don't want anyone to know about their sickness. Kasi they want to live a normal life. All the way up until the end of their life. Ma'am, tatawagin ko lang po si Ma'am Bridget. Salamat. Ellery, susunduin mo na ba si Samantha? Alang. Bridge! Nandito na si Ellery. Coming! May sasakyan ka ba papunta rito? Kung wala, ako na maghahatid sa'yo. Pabalik na rin naman ako sa office eh. May naghihintay sa akin sa labas. Nagyayaya kasi si Samantha. Gusto daw niya bumili ng toys tsaka pumunta sa mall. Can she stay another night with me? Please, Mommy Ellery. Sige na, payagan mo na siya. Wala naman siyang pasok bukas eh. Sige. Yay! Thank you po. Halika na po, Mommy. Thanks, Ellery. Nung sinabi sa akin ni Bridget na nagkausap na raw kayong dalawa, I had my doubts. Hindi pa rin ako makapaniwalang pumayag ka sa gusto niya. Bridget caught you off guard and yet, pumayag ka sa gusto niya. Sabihin mo nga sa akin, Ellery, may kailangan ba akong malaman? Huwag mong pabayaan ang kinakapatid ko. Alam kong mahal na mahal ka niya. Iyan ang sagot sa tanong ko. Kausapin mo na lang si Bridget. Baka sakaling mabigay niya sa'yo yung sagot na hinihingi mo. Sige. Ellery, sandali! Pumayag si Ellery na matulog sa inyo uli yung bata? Yes. Sabi ko naman sa'yo, tita, effective tong pagpapanggap ko. Konting drama lang. Pumapayag na si Ellery sa akin. But still, Bridget, bakit naman kasi kailangan mamatay ka pa? Eh, pwede naman magkasakit ka kunyari o kaya na-aksidente ka. Tita, mahirap magpanggap na na-aksidente. At sa tingin ko,
hindi naman maaawa sa akin si Ellery kung hindi malubha yung sakit ko, di ba? Bridget, ang may cancer nakakalbo. Hindi naman ako nagkikimo. Ang may sakit namumutla. May lipstick, may makeup. Tama ba? Ay, no. Talagang pinag-isipan mo to, ano? Of course, tita. Ayoko na ibalik sa kanila si Samantha. Nabilog na ni Bridget ang ulo ng anak mo. Kailangan ni Bridget si Samantha. Bridget is sick. Malapit na siyang mamatay. Ang Ellery, nagkwento ka lang, Ninong. Dumadami na nakakaalam dyan sa sakit-sakitan mo. Habang tumatagal yan, mas magiging komplikado. Hindi ko nababawiin to. As long as nakakasama ko ang anak ko, worth it naman tong ginagawa ko. Ikaw ang nakakaloka dahil yung biniling mga makeup mo. Siyempre, kailangan magmukha kong kawawa. Mananalo kang best actress niya.